Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, tayo muna manalangin ulit. Ayan, sabi nga ng Panginoon, lahat ng ating gagawin ay pagkatiwala sa Kanya. Amen. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat ng may lalang ng lupa at langit, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, wala kami ibang nais o Diyos. Ikaw ang paluguran namin. Mapasaya namin, Panginoon, makaliig, makayakap namin, Panginoon. Lord, tinataas namin po, Panginoon, ang buong isang linggo, Panginoon, sa divine protection mo sa bawat sa amin. Sa unlimited guidance mo, Diyos, sa bawat buhay namin, Panginoon. Lord, sa umagang ito po, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo, Diyos, ako ng ibang lingkod. Panginoon, we need your wisdom, knowledge na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw ang matawi sa aking mga labi, Panginoon. Lord, turuan mo po ako, Panginoon, anong dapat kong sabihin, Panginoon. At bigyan mo ko ng kapangyarihan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. May pahayag, Panginoon, katuruan na yung mga salita. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, ay mga anak, Panginoon, ngayong umaga. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang mga puso, isipan, Panginoon. Lord, ang lahat, Panginoon, ay maunawaan, Panginoon, kung ano ang nais mong iparating sa bawat isa sa umagang ito, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito po, Panginoon, ay binabalik ko sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsama pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ayan. Kung atin pong natatandaan ako na ako nung ako ay magturo ng Sunday School mga nakaraang linggo, meron po tayong dalawang shepherding ministry. Una po, mandate. Pangalawa, motivation. Ayan, motivation po. Yung una at ikalawa natin pinag-aralan. So ngayon po ito'y karugtong. Karugtong po ito ng ating pag-aaralan. Ang title po nito ay 4M's Shepherding Ministry. 4 na M. Una, mandate. Pangalawa, motivation. Pangatlo ay model. Ayan. Atin pong babasahin. Parehas kasi. Kahit Bible, kahit ano. Yan ang mag-asawa, naging parehas. Tama si Ate Neri at si Kuya Nito. Yellow. Ayan. Recording kami ngayon. Ayan. Ang ating ikatlong pag-aaralan po ay model. Ano ba ang meaning ng model? Model, a person or thing to be copied. Isang tao, isang bagay na gusto nating gayahin, kopyahin. Di ba? Sa larangan po ng mundo, o dito sa lupa, maraming mga tao na naging modelo. For example, ang ating Pangulong Duterte. Di ba, kung mapapansin po natin, naging maayos ang kanyang pamumuno ng mga nakaraang taon. Naging maganda. Papansin po natin na bawasan yung mga taong gumagawa ng masama. Nagkaroon ng takot, tahimik. Diba? Pag sabi nga merong 10:30 pa lang ang tawag doon, curfew. Curfew, yan. Wala kang nakakita. Pero ngayon, di ba, ang dami na nating nakikita. So, yan po ay isang modelo dito sa mundo. Sa mga artista, di ba, minsan meron tayong, ako noon kasi, yung pinaka-paborito kong artista ko ay si Alice Dixon. Ayan, hangang-hanga po ako doon. Magaling, maganda. Sabi ko nga tulad ko, jokes. Jokes lang yun. Parang hindi may patawa naman. Seryoso kasi kaya eh. Ayan, di ba? Si Alice Dixon po talagang idol ko po yun. Maganda siya, magaling. Talagang galing mag-acting. So dito tayo sa lupa, talagang marami tayong mga modelo. Pero nagiging maayos. Diba? Mayroon kapaki-pakinabang. Tulad si Duterte, talagang malaking pakinabang po. Pangkasalukuyan na nungkulan si Duterte yung mga nakaraang taon. Talagang lahat ng batas,
Lahat ng kanyang mandatory ay nangyayari. Lahat ng mga nasasakupan sumusunod kasi may kapangyarihan bilang tao. Bilang tao may kapangyarihan yan. A person or thing to be copied. Gusto nating gayahin, gusto nating kopyahin. Ayan, si Pangulong Duterte. At Duterte, ayan. Medyo wala kamali. Ayan. Sa ating teksto naman po, ibabasahin natin po dito. Ezekiel 34, verse 23 to 24. Itatanag ako sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ay magiging pastor nila. Akong si Yahweh ang magiging Diyos nila at ang mamamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Si King of David po is a God model. King David po. Who is your model? Pag tayo isang anak ng Diyos, tayo pa yung mga isang mananampalataya. Sino po ang gusto nating modelo? Si Jesus. Yan po ang dapat naging modelo. Kung sa larangan ng mundo, yung mga tao, balik sa mundo may mga makapangyarihan. Sa ating buhay Kristiyano naman po, dapat po ang maging modelo po natin ay si Jesus. Si Moises, isang good model din po yan. Isang propeta, hindi lang propeta, ito ay sugo ng Diyos. Ayan. Kaya dapat po gayahin po natin, ano ba ang karakter ni Jesus? Diba? Siya ay walang katulad, walang hihigit pa. Sabi niya, Jesus is a great model. Isang dakilang modelo. So dapat po sa buhay natin, dapat po ay sundan po natin yung lakaran ng Panginoon. Pagka sa pamumuhay po natin, dapat po ay makita ang isang modelo. Ano ba ang mga modelo sa ating buhay, sa ating mga karakter? Ayan, unang-una po ang karakter ng Jesus, mapagmahal, mapagpatawad, maawain, mahabagin. Lahat po na kay Jesus na po yan. So dapat hangalin po natin na maging katulad tayo ni Jesus. Mapagpatawad po tayo sa mga gumagawa sa atin na hindi karapat-dapat. Hindi nga, mahalin mo ang iyong kaaway. Dahil si Jesus po ay isang Diyos na dakila. Lahat po ay kanyang gawin. So tayo po, bilang anak ng Diyos, dahil tayo anak niya, kaya rin itong nating gawin kapag tayo po ay maging modelo at tayo po ay magpasakop sa Panginoon. Kumbaga, di ba, sabi nga si David, itatalaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ay magiging pastor nila. Akong si Yahweh ang magiging Diyos nila at mamamahala sa kanila sa isang hari tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ang may sabi nito. So si Jesus po ang may karapatan. Si Jesus po ang walang ibang kundi ang karapatan magsalita kay David dahil siya po ay isang modelo ng sugo ng Panginoon. Tayo po, si Jesus, siya ang modelo, tayo ay maging modelo dito sa mundo. Kasi dito tayo ay nasa mundo pa. Maging example po tayo bilang anak ng Diyos. Dapat po wala nang masabi sa atin. Minsan po nagkakamali tayo, pero wag nating panatilihin yun. Kumbaga, sikapin po natin na ang buhay natin ay katulad ni Jesus. Maging kawangis ni Jesus. Maging katulad ni Jesus. Diba? Hangarin po natin sa ating buhay mananampalataya na tayo ay katulad ni Jesus. Diba? Kaya po, sa atin po, dapat po ay maging modelo tayo. Saan pang maraan sa ating mga gawa? Makikita po yan. Dapat yung dati nating, diba, sabi ni Pastor lagi, yung dati nating pagkatao, wala na yun. Dahil tinanggap natin ang Panginoon bilang sarili ng tagapagligtas, tayo ay binago na. So kailangan ang buhay natin ay bagong-bago na. Ang sabi nga may awit, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Dapat mangyari po sa atin yun. Babaguhin tayo ng Panginoon kapag tayo ay magpasakop sa Diyos. Magpasakop tayo sa kanyang mga salita. Kumbaga sa pananalita lang natin, di ba, dapat mabago ang ating pananalita. Pakaingat po tayo dahil hindi po natin minsan alam na may isang Kristiyano na sa likod natin. Hindi natin alam yun.
Yung ay kung makapagsalita ka ng hindi maganda, kilala ka pa. Hala, si sister nakapagsalita ng ganun. O, di ba? Akala natin, nakikita natin sa harap lang. Sa likod, hindi natin kita kung may mga taong nasa likod na may nakakilala sa Panginoon. So dapat, kahit saan man sulok tayo dito sa mundo, dapat maging modelo tayo. Sa pananalita ng buruan po yun, sa pananalita. Dapat po, di ba, nakaraan pinag-aralan natin doon sa mandate ba yun? Motivation na yung magagaspang na pag-uugali, di ba? Ang sakit, ang dami-dami doon. So, ganun din po tayo. Dapat maging modelo po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Yung pakikipagtungo sa kapwa, ayan, napakahalaga rin po yun. Hindi tayo maging plastic. Pag nakatalikod, pag nakaharap, okay. Pag nakatalikod, ayan na. Aray. Diba? Dapat hindi po tayo ganun. Kung ano tayo sa loob at sa labas, ganun din po tayo. Ang sabi nga, kapag ano ang nasa loob, yan ang lalabas. So kapag punong-puno ka ng kabutihan, ang puso mo sa Panginoon, punong-puno rin ng kabutihan ang lalabas sa iyong mga labi. Kaya dapat modelo po tayo. Marami po ang modelo na sinasabi. Di ba, sabi nga, itinalaga si King David dahil sa ikarapat-dapat. Tayo mangyayari din po tayo na maging modelo tayo kapag pinamuhay po natin ang salita ng Panginoon. Kapag pinanghawakan po natin ang Panginoon, baguhin mo ako. Ayaw ko na sa ganitong ugali. Ayaw ko na. Kasi ikaw na ang nasa puso ko. Ayan. Hilingin natin sa Panginoon. Napakahalaga po ang isang modelo. Model is a person, isang tao, o ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Dapat kaya nating gawin o sundin ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Ayan, hallelujah. Dapat po tayo mga anak ng Diyos, kailangan po nating isakatuparan ang mga salita niya. Paano po tayo nakakadala ng isang kaluluwa kung ikaw mismo ay hindi nakikita ang pagbabago sa buhay mo? Ano ang testimony mo? Sasabihin ka pa, ikaw nga. Ako ba? Madala mo? Ay ikaw nga eh. O di ba? Balik sa atin. Balik pa rin sa atin. Kaya dapat, ipamuhay po natin, i-apply po natin. Para hindi po masayang ang ating kababalik-balik dito. Hindi yung 3 P. Pungko, pamati, pauli. Ayan. Diba? Para hindi po mawalang saysay ang ating pagbabalik-balik po dito sa pagsisimba. Sabi nga, minsan kasi may Kristiyano din, kapag sa simbahan ng okay, paglabas, ayan na. Diba? Hindi ko po inaano ang sarili ko. Baga ako, sabi ko, Lord, ano man ang nakikita mo sa akin, baguhin mo ako. Baguhin mo ako, Panginoon, dahil ang pagbabago ay may proseso. Hindi po yan in the spot, tulad ng magi. Pag nilagyan mo ng mainit na tubig, kain. Ang pagbabago po, marami pong proseso. Pero may dapat ka rin gawin. Pag hindi mo rin gawin yun, wala din po yun. Di ba yung magi, pag hindi mo nilagyan ng may hindi mo makakain yun, hindi yun sabi, ano sa bunga mo, hindi. Lalagyan mo pa, tatakpan mo pa, o di ba, pakukuluan mo pa. Sipin mo yun yung magi, di ba, pakukuluan mo pa ng tubig. O tayo ganoon din po sa ating pagkatao. Kailangan talagang hasain ka pa, katulad ng isang itak. Kapag mapurol, hindi mo siya piling gamitin. Pero kapag matalas, gagamitin po yun. So sa pagtutuwid po natin, ganun yun. Tinutuwid po tayo ng Panginoon. Tinutuwid po tayo ng Diyos para tayo ay maging katulad ni Jesus. Maging katulad tayo ng Panginoon, maging modelo tayo ng Panginoon na katulad ni Jesus para walang masabi. Sabi nga, kahit hindi ka na magsalita, testimony mo lang, maliligtas na ang kapatiran mo. Kapatid mo, maliligtas na, pamilya mo, tatay mo, nanay mo, kaibigan mo. Hindi ka na magsalita, makita lang sa iyo. Ma-amaze sila. Ano meron sa kanya? Sana ganun din ako. Kasi naging modelo siya sa pagbabago. O, di ba? Modelo. Model, maging modelo tayo.
Sabi nga, kahit hindi ka na mag-share ng Word of God, pag nakita sa'yo ang tunay na pinamumuhay mo ang Panginoon, maliligtas na siya. Ma-amaze na yan. Sis, kapatid, kaibigan, saan ka ba nagsisimba? Sa Bitin. Sama ako. Siya na mismo ang magsasabi kasi may resulta, may ebidensya sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Hallelujah. Kaya po, napakahalaga po. Kaya po sinabay 4Ns Ministry, tayo ay mga tupa na dapat pakainin ang salita ng Panginoon. Ayan. Hallelujah. Kaya po kami mga lingkod ng Panginoon, ang aming obligasyon po kayo ay pakainin ng salita ng Panginoon. Para kayo po ay lumago ng lumago doon sa ikabubuti ng Diyos at sa kaharian ng Panginoon. Gawin po natin yun. Hindi po, yan ang sinabi ko po kanina ang mga nakaraan, hindi po mahirap gawin kapag ikaw ay nagpapasakop sa Panginoon. Kapag ikaw po ay nagpapasakop sa leader. Ayan po. Tingnan niyo si Duterte, di ba? Grabe ka influensya. Kung anong sinabi niya, nangyayari. Tinutupad. So how much more tayo nakakilala sa Panginoon? Kaya natin gawin yung dahil nananatili na ang Panginoon sa buhay natin. Ipinamumuhay natin kung ano ang meron ng Panginoon. Kaya natin pong gawin yun. Walang imposible sa Panginoon. Hilingin lang po natin sa Diyos. Prayer is napakahalaga po sa buhay natin. Kahapon po, doon po kami, pumunta po kami ng El Nido. Balikan lang kami kaagad. Kasi si Jerome, Sir Jerome at si Kuya Jo ay ng alumni na attend po sila. Ay si Sir Paul, dapat si Sir Paul ang kasama. Ay si Sir Paul po ngayon ay sabi nga namin, huwag ka nang sumama kasi ikaw ay magbibiyahe pa. So kanina si Sir Paul po ay nagbiyahe papuntang Mindoro. Kaya ng umaga, natin po namin ng alas 2 kasi po siya ay mag-aano sa cheese. Yan. Siya po yung coach siya sa cheese. Kaya si Sir Paul ay wala doon. So kami dapat ay hindi sasama. Pero ay sabi ko, kami na lang sasama. Kaya nandun na kami sa may kurong-kurong. Sa may kurong-kurong na po kami. Minuto lang po, bumagsak po ang napakalaking kahoy. Minuto lang. Kasunod kami ng nakamotor. Yung tao po na nauna, siya po ang natamaan. Pero talagang sabi ko habang kami nagkukwentuhan ng pastor, sabi ko, alam mo, siguro yung tao na yun, nakakilala sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Pinakadulo na lang siya. Doon siya sa pinakadulo, natamaan ng mga sanga-sanga na lang. Malaki pa po dito ang kahoy. Dublihin pa itong kaapat. Yan po. Minuto lang talaga kami. Kami ang kasunod doon. Sabi ko, Lord, napakahalaga ang panalangin. Isipin niyo yun? Minuto lang, 5 minutes lang siguro natumba. Kasunod na kami. Sabi ko, Lord, wow, grabe talaga. Kapag anak ng Panginoon, nandiyan ang kapangyarihan, kahit man saan tayo pumunta. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya hindi po natin hawak ang buhay natin. Hanggang dito pa tayo sa lupa, gawin po natin ang ikabubuti. Dito, gawin po natin ang ikabubutin natin. Ayan, kaya sabi nga ni Pastor, kasi bumaba si Pastor, nagtataka si Pastor, bakit yung kinukuha ang kahoy doon sa gitna? Ayun pala, may tao doon. May tao doon yun yung natumbahan ng kahoy. Kaya pala sabi ka, dapat nga pala huwag muna tayo masyadong gusto natin. Nagrereklamo agad tayo, di ba? Yung mga ganung mga sitwasyon. Yun pala, may tao doon na nahagip ng mga sanga. Ayan, kaya yung mga tao bigla lahat pagbaba. Tulong-tulong talaga. Tulong-tulong lahat. Sabi ko, Lord, salamat. Talaga may purpose ka pa sa amin. Kung kami natamaan, durog kami talaga. Pati pick up, nilulong. Durog. So, ganun kapangyarihan ng Panginoon. Kaya, sa isang iglap, kaya niyang ilihis ang kanyang mga anak. Yung tao na yun, isipin mo dito sa pinakadulo, may purpose pa ang Panginoon sa buhay niya. Kaya sa amin, Lord, sabi ko, may purpose ka pa, Panginoon. May purpose ka pa sa amin. Grabe talaga. Talagang, pag namin, oh Lord, talaga, mahal mo talaga kami. Iba talaga ang anak ng Panginoon. Iba talaga, palakpakan natin ng Diyos.
Grabe ang pagmamahal ng Panginoon. Yan ang sinasabi niya, ang Panginoon ay higit nating mahalin. Higit nating mahalin sa lahat. Di mo akalain yun? Kaya sabi ko nung makalampas kami, talagang grabe lang pasasalamat namin sa Panginoon. Ilan kami doon? Aning kami. Sir Jerome, si Micah, Gambal, ako si Pastor, si Juju. Si Juju pala naiwan sa kanya kasi nag-ano siya sa alumni. Kasi may pinuntahan kami saglit. Kaya sabi ko, Panginoon, doon ko talaga napatunayan kapag anak niya, hindi niya iiwan at hindi niya pababayaan kahit saan man pumunta. Palagpakan natin ang Panginoon. Grabe talaga, grabe. Hallelujah. Isa pong hamon sa atin, mga kapatid. May pagkakataon pa po tayo, maging modelo po tayo. Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak. Ang Lord lang ang may hawak nito. Ang Lord lang ang may kapanahunan para tayo kunin. Diba? Sabi ko, Panginoon, grabe ka talaga. Mahal na mahal mo kami. Talagang grabe ang pasasalamat ko sa Panginoon. Nagsisharing kami talaga, sabi ko, iba talaga. Espesyal ang anak ng Panginoon. Kaya niyang, sa isang iglap, ilihis kami. Talagang grabe. Nag-aaray pa ngayong tao na awatin kami. Arain, nung binabangon siya. Kala namin durog. Pero sanga lang sa pinakatulog. Sabi ko, may purpose pa yung Panginoon sa tao na yun. May purpose pa kaya sa binuhay. Sipin mo kung dito siya mula sa gitna, durog na durog siya. Sa laki ng kahoy. Kaya sabi ko, may mga pamamaraan. May mga nangyayari nagiging bukas sa ating kaisipan. Yung kay Sir Paul dyan, yung kahoy dyan, ang akala mo maganda, pala sa loob, bulok. Inilihis din sa bahay ni Sir Paul. Dyan yung kahoy dyan, mapansin nyo may kahoy dyan, sira ang bakod namin, inilihis. Sabi ko, Lord, grabe talaga. Kaya sabi ko, dyan, naisip ko yung dyan sa inyo banda, kilala Nini. Nagkaroon ka agad sa aking kaisipan. Dapat magbayanihan kayo putulin ang mahabang kahoy na yan. Kasi di ba, pinapakita na ng Panginoon ang mga nangyayari. Ito kay Sir Paul, dapat nakarap ko pa sinishare ito kay Dudoy. Sabi ko, dapat magbayanihan kayo putulin yung kahoy na yan na mahaba. Kasi hindi natin alam na sa loob pala bulok na, sa harap napakaganda. Ayan, magbayanihan po kayo. Kasi nangyari ito kay Sir Paul eh. Sariwang-sariwa siya, sa loob bulok. Dito tumuna. Yung kahoy kahapon doon sa kurong-kurong, kalawang ganda-ganda, may mga bulaklak pa. Bulok na pala ang loob. Ngayon, alam mo, sabi nga ni Pastor, may idea na siya. Alam mo, lahat ng nangyayari may purpose. Dati ang gusto ni Pastor, sa malalaking kahoy magpasilong. Ngayon, ayaw niya na. Sa maliliit na lang na kahoy. Kasi yun, di ba? May katuruan yun. Nangyayari, sabi ni Pastor, dati nanak ko yung pinakamalaki. Para yan doon kami minsan kumakain kami doon. Pagpapahinga, patulog-tulog. Ngayon, ayaw na ni Pastor. Sa maliit na kahoy ang gusto niya. Kasi alam niya matibay. Matibay ang kahoy pala. Ang akala natin malusog. Yung pala sa loob ay bulok na bulok. Ayan, tayo din po, mga anak ng Diyos. Ang galing natin minsan magsalita. Pero sa kaloob-looban, meron pa pong something. Di ba? Meron pa pong sa loob-looban. Ang galing po tayo magsalita, pero sa looban may dinadala pa po tayo. Hindi po tayo dapat ganun. Alam ko, wala dito yan sa Beatel. Palapakan natin ang Panginoon. Lahat sa Beatel masusunodin. Ayan, hallelujah. Kaya sabi ko, Panginoon, ang lahat, huwag nating sisihin ang Panginoon. Bakit ito nangyari sa akin? Sipin mo yun? Kami, yung nasa ano, kaya pala medyo na-delay kami. Si Kuya Jojo ay medyo nagano pa, tinawagan pa niya doon sa NPI, doon sa Taytay. Kaya pala kami na-delay dahil ang kahoy pala ay matutumban na doon, hindi kami makatamaan. Isang example ko rin po, nung ako ay nasa Taytay, di pa, paano rin po rin sa Puerto. Nasa Taytay pa po kami. Kaya pala kami hindi nakasakay doon sa unang van. Kaya pala kami na-delay. Kaya minsan kasi nangyari na, bago pa natin naiisip, na-disgrasya din po yun. Sabi ko, oh Lord, salamat. Kaya pala hindi mo kami pinasakay doon, yung pala sa unahan. Sabi ko, salamat Panginoon.
Kumbaga, may pinaparating ka sa amin. Sa maliliit lang na bagay, binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Na binibigyan tayo malawak na kaisipan. Kaya Panginoon nangyari ito sa akin. Kaya pala ito ay iniiwas mo pala kami doon. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa Panginoon. Marami tayong mga testimony sa buhay natin. Nakakala natin masama. Hindi po yun. Yun po ang paraan para tayo ay maging malawak ang ating kaisipan. Para gawin po natin hanggat maaga pa, binibigyan tayo ng chance ng Panginoon. Binibigyan tayo ng chance ng Lord. Anak, kaya mong gawin ang lahat. Kaya yung mag-share dito kapag lagi lang po kayong magbasa ng Biblia. Sa totoo lang po, kapag hindi po tayo nagbabasa ng Bible, wala rin po tayo maisishare. Tingnan nyo, di ba kanina, tinanong ko kayo, wala tayong natandaan. Pero kapag nagbasa po tayo ng Bible, sa pagbabasa ko lang po natin, pumapasok na po sa ating puso, magkukonvict na po kagad. Kaya po napakahalaga po ang ating pakikinig. Kung napapansin niyo po noon ang aking tinuro din, listening ears, napakahalaga po ang ating pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya po, ang encourage ko po sa inyo, model. Maging modelo po tayo sa lahat ng bagay. Pang-apat po, methods. Ayan. Pang-apat, masarap kasi dito magsalita kapag talagang ng banal na espiritu sa'yo. Methods, a way of doing something. Isang paraan sa paggawa ng mga bagay. Ayan, basahin po natin dito sa Ezekiel 34 verse 11. Ito ang pinapasabi ng Panginoon, Yahweh, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Pagpalain ng Panginoon. Yan. Si Lord mismo ang magbibigay sa atin dito ng mga lingkod ng Panginoon. Sa dami natin dito, dudublihin pa ng Panginoon. Palakpakan ng Diyos. Dudublihin pa yan ng Panginoon. Maghahanap. Ang sabi na dyan, maghahanap at mag-aalaga ng aking mga tupa. Ang Panginoon po maghahanap pa rin. Kaya marami na po tayo, maghahanap pa rin ang Panginoon. At tayo, pag nandito na, tayo ang mag-aalaga nun. Ayan, aalagaan po natin. Pag may mga bisita, mga leaders, puntahan po nyo agad. Kasi mga leader kayo. Yan, kumustahin po agad. Para sila mismo ay nasag, wow, belongs ako doon sa Bethel Church. Ayan. Huwag po natin mahayaan kapag may bisita po, uwi na lang doon. Maganda po, ano po natin ang kanyang cellphone number. Ayan. Isa po yan sa disipulo. Yan po isang way para tayo po ay dumami pa dito sa Bethel Church. Ayan, meron po tayong alam po ang bawat isa ating may mga talento. May mga kaloob ng Panginoon, mga tinatago-tago dyan. Gamitin po natin. May pagkakataon pa po tayong gamitin ang lahat ng talento na binigay sa atin ng Panginoon. Di ba, ang sabi niya, malapit na akong dumating. May mga sign na po yan. Papansin po natin ang kaguluhan na nandyan, ang sobrang init. Nandyan na yan, may mga sign po yan. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Dapat po, bago dumating ang Diyos, may isa ka walang kaluluwa na madala sa Panginoon. Malapit natin ang Diyos. Ayan, lahat po tayo. Alam niyo, kapag may isang kaluluwa po na madala sa Panginoon, libu-libong anghel ang matutuwa sa langit. Yan po, method sa isa pong pamamaraan na tayo ay makawin ng kaluluwa. Ayan, isa pong pamamaraan yan para manugod ang Diyos sa buhay natin. Ayan, hallelujah. Napakahalaga po sa atin yung model and methods. Ayan, maging modelo tayo sa mundo na ating ginagalawan. Maging example tayo. Maraming makakilala sa Panginoon. Methods, paraan. Isang paraan para tayo ay dumami pa ng dumami. At marami pang makakakilala sa Panginoon. Gawin po natin yung tulong-tulong po tayo, sama-sama po tayo, dahil tayo ay isang one body Christ. Isa po tayong katawan ni Kristo. Kaya sama-sama po tayo isulong ang gawain dito sa Bethel Church. Alam mo, na-amaze po talaga. Marami pong na-amaze dito sa Bethel Church. Ang lahat ng aming mga kapastoral talagang amaze na amaze dito sa atin. Ang bilis ng paglago ng Bethel Church. Dahil kasama natin ang Diyos sa Bethel Church. Hallelujah!
Yes, hallelujah. Salamat sa Panginoon na nandyan po kayo sumusuport sa gawain ng Panginoon. Itinatalaga nyo ang oras, panahon sa gawain ng Panginoon. Salamat po. Kaya po, sa atin pong pinag-aralan, 4M's Ministry. Monday, Motivation, Model, Methods. 4M's. Gawin po natin yun. Madaling gawin kapag nasa puso. Kapag nandyan sa puso mo ang Panginoon, may tagumpay po tayo ang lahat natin gagawin mula sa Panginoon. Hallelujah. Ipamuhay po natin ang lahat natin ng pag-aaral. Isabuhay po natin, i-apply po natin, pahalagahan po natin ang lahat ng ating naririnig dito sa harapan, sa bawat preaching ng mga lingkod ng Panginoon. Ang hamon ko po sa atin, magpatuloy po tayo sa mandatory ng Panginoon. Pakamahalin natin ang todo-todo. Todo-todo. Diba may awitan? Todo-todo. Ito-do na. Ito-duma. Ano yun? Ito-do. Ito-do mo. Ayan. Ito-do na natin. At ipaglilingkod sa Panginoon. Yan. Para yan, yung mga bakanting upuan na yan, mahahanap at uupuan na po yan. Diba? Sabi ng Panginoon, maghahanap. Kayo, ang Panginoon, kahit tayo, hinanap na ng Panginoon. Kaya nandito kayo. Dahil hinanap kayo ng Panginoon, tayo na naman ang maghahanap sa iba para mapuno ito ang ating Bethel Church. Palakpak natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Gawin po natin ang lahat ng pinapagawa ng Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Tayo muna manalangin. Tayo po tayong lahat bilang paggalang sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O amang banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, we thank you for your goodness, for your faithfulness to every one of us, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa katuruan ngayong umaga. Ang sarap, Panginoon, mag-aral na yung mga salita. Dahil ito, O Diyos, ay pagkain namin sa ating aming buhay espiritual. Dahil ang salita mo, Panginoon, ito po, O Diyos, ay nagbibigay gabay, nagbibigay malinaw na direksyon sa aming mga buhay upang kami, Panginoon, ay mamuhay ng katulad at kawamis mo po, Panginoon. Maging Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng aming pinag-aralan, Panginoon, mandate, motivation, models, methods, lahat, Panginoon, gawin po namin ito, O Diyos, upang Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay kalugod-lugod ka. Kaluguran mo, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin para sa iyo. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ibinabalik namin sa iyo, Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Hallelujah.